Nagbagsakan ang mga debris mula sa skyscraper na yan sa Beijing, China matapos sumalpok dito ang isang light aircraft. Basag ang glass panels ng gusali. Pinakamataas yan sa Beijing at headquarters sa isang state-owned conglomerate. Inaalam pa ng otoridad kung sinadya o aksidente ang pagbangga ng eroplano sa gusali. Piloto lang ang sakay ng eroplano at wala pang impormasyon kung nasaan siya. Lumalabas sa flight tracking data na lumihis ang eroplano sa flight path nito mula nang lumipad 30 minuto bago ang aksidente. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, pineste ng mga langaw ang ilang komunidad sa Negros Oriental. Nasisisi ang isang poultry farm na hindi raw maayos ang pagtapon sa dumi ng mga manok. Nakatutok si Jonathan Andal. Gabanig ng langaw. Hindi lang sa pagkain kasama ng mga residente ang sangkatutak na langaw. Maging sa pagtulog, kapit na kapit ang mga ito. Ganyan karaming langaw ang namemerwisyo sa mga taga-barangay Magsusunog sa Pamplona, Negros Oriental. Sabi ng barangay health worker, dahil sa mga langaw, nagkakasakit na ang ilang bata sa kanilang lugar. Bukod sa barangay Magsusunog, apektado rin ito ang isang sitio sa barangay Enrique Villanueva sa bayan ng Sibulan. Sinisisi sa pamemeste ng mga langaw ang manukan sa barangay Magsusunog. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre pa lang inireklamo na ang manukan dahil sa hindi umano maayos na pagtapon sa mga dumi ng mga manok. Ito anya ang pinagmula ng masangsang na amoy at pamemeste ng langaw. Kinumpirma rin yan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Pamplona. Pinuntahan ng GMA News ang poultry farm pero ayon sa humarap na guard, walang otorisadong magbigay sa kanila ng reaksyon. Sinabi ng guard na nag-inspeksyon na roon ng mga otoridad. Kinumpirma rin ng chairman na nag-ocular inspection na sila sa poultry farm kasama ang Pamplona LGU at namigay ng ayudang kemikal ang lokal na pamahalaan. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 20 establishmento na pala sa iba't ibang rehiyon sa Luzon ang nilooban ng grupong kinabibilangan umano ng 3 nakasagupa ng mga pulis sa NLEX. Ang kanilang modo sa pagtutok ni John Consulta. Ang mga nakaengkwentro ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office 3 sa Bukawi Toll Plaza ng NLEX lumalabas sa sangkot din sa panloloob sa mahigit 20 establishmento sa iba't ibang rehiyon. Nitong June 13, umatake rin ang grupo sa Tanawan, Batangas kung saan binaklas nila ang cash dispensing machine, tinangay ang pera, saka tinapon sa tabing kalsada. Sa Poso Rubio, Pangasinan, matapos tutukan ng baril ay iginapos ang mga inabutang tauhan at customer bago tinangay ang 300,000 piso. Sa Magalang, Pampanga, pinasok nila ang isang convenience store na target ang cash dispensing machine din. Ayon sa Police Regional Office 3, kada 14 at 29 ng bawat buwan o isang araw bago ang sweldo, umaatake ang grupo sa mga establishmento para matiyak na puno ng pera ang mga cash dispensing machines na kanilang puntirya. Malawak ang area of operation nila. 4A, NCR, Region 3. Marami silang plaka, papalit-palit. More than 10 plates na ginagamit. So, talagang organize itong grupo na to. Wala pang pahayag ang 3 suspect. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kung noong isang taon naglipa na ang mga higanting tropical swallowtail moth, may mga bagong mariposang namataan ngayon. Kilalanin natin ang mga Atlas moth. Kuya Kim, ano na? Tila nagliliparan ngayon sa social media ang naglalaki ang mga moth o mariposa. Ang mga pakpak ng isang ito singlapad ng palad. Ang mariposa, namataan ni Eileen sa kanilang bayan sa Carmen, Davao del Norte. Nagising po yung 2 anak ko. Paglabas nila, nakita po nila dito sa gilid ng bahay namin. Marami po siyang color. Kasi laki po ng isang palad yung pakpak po niya. Surprise kasi first time po nakita namin yung ganong kalaki. Kuya Kim! Ano na? Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang namataan ni Eileen sa kanilang bakuran, isang Attacus atlas o Atlas moth. Nabibilang sila sa family Saturniidae ng mga Lepidopterans. So magkakasama yan, butterfly, moth, and itong mga Saturniid or mga Attacus moth, ang characteristic nila, yung mga markings nila sa kanilang pakpak.
Isa pa sa mga kapansin-pansin sa kanilang mga pakpak ang hugis at disenyo sa dulo nito na kahawig ng ulo ng ahas. Ginagamit nila ito para takutin ng mga predators. Ang Attacus atlas o Atlas moth ang isa sa pinakamalaking moth sa mundo. Ang mga pakpak nito maaaring umabot sa 25 hanggang 30 centimeters ang lapad. Halos kasing laki ng isang maliit na ibon. Their given size, that's equivalent to stored energy. May super sensitive na antena ang mga lalaking Atlas moth. Ginagamit nila ito upang maamoy ang pheromones ng babaeng moth mula sa malayong distansya. Alam niyo ba na ang matatandang Atlas moth hindi na kumakain? Kapag naging ganap na moth na kasi sila, wala silang maayos na bibig para kumain. Nabubuhay sila gamit ang energy na ipon nung sila ay higad pa lamang. Yung mga adult na Attacus moth, ang buhay nun 1 to 2 weeks lang. Kasi nga hindi sila kumakain. Ang main purpose lang nila is to find a partner, makipag-mate, and then breed. Later on, mamatay na rin sila. Pero bakit nga ba naglipa na ngayon ng mga mariposa sa Pilipinas? Yung kanilang life cycle from egg, papuntang larva, pupa, then adult, usually it will take 3 to 3.5 months. Na usually, nagko-coincide sa changes ng panahon sa Philippines. We are a tropical country, so hindi tayo 4 seasons. Meron lang tayong dry and wet. Pero every time na nag-change from dry to wet or wet to dry, nag-spike yung sightings nila kasi yung changes ng weather, yung panahon na yon, sumasakto yung paglabas ng mga adult. Laging tandaan, ang bawat mariposang lumilipad, paalala ng bawat nilalang gaano man kaliit o kalaki. May mahalagang papel sa kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.